Okay, mga ka-TH, tingnan naman natin yung itong area na ito. Daghan pa di mga marker. Napakaganda nito Ano ka-TH. ba? Kulit ani. Ito makikita natin ngayon, yung malaking bato na yan. Located yan sa may bundok. So ngayon, dito natin makikita yung napakalaking BBM o yung Big Boulder Marker. And also, dito nakalagay yung mother code, which is Ay gid ko. nagtuturo siya doon sa item sa ibaba. Okay? Magdagtog ato ba? Yan o. Yung nasa gitna, yan ay isang heart. Okay. So yung kanyang bearing alignment Karo dito sa hard man sa east portion, which is yung BFFR na sign. Okay? So doon natin makikita yung BFFR B70 73. Okay? Yun yung kanyang tinuturo. So makikita natin yan maya-maya. So tingnan muna natin yung itong batong ito. So itong bato na ito ka-TH, napakalaki nito. Hindi ito maanod ng hindi ito ano ba yung tawag nito, maligid kung sa Bisaya pa. Ito, mayroon tayong makikita dito na napakaraming linya na naka-engrave, which is meron siyang pinapahiwatig ng mga direksyon. Okay, kung baga sa isang bato may nakalagay na stone map, so dito natin makikita yan. Okay, ang pinapahiwatig dito sa bato is kung saan direksyon, saan nakalagay, ano bang klaseng area yung nilagyan. gamay-gamay ra. Dito natin siya makikita kasi kompleto yung kanyang sign. Kung kaya, dito natin makikita yung mother code. At the same time, ito yung kanyang benchmarker. Aro tanan. Kung dito tayo stay o tatayo, Isay na. doon sa ibaba, yung kanyang direksyon. Okay, kung kailangan itong unang remapping Kunik sa dream, kunik sa dream. para malukit natin yung kanyang tinuturo. Okay, so ngayon, ano bang pwede nating tingnan dito para makita natin yung kanyang direction na tinuturo. So okay, so dito sa part na ito, meron tayong makikita na butas na tumago sa kabila. Okay, yan o. Para siyang anchor lock, which is nagtuturo siya doon sa heart. Okay? Kung kapag straight natin, yan ay pointing to treasure, which is ang tinuturo niya doon sa ibaba. Okay, kumbaga connected. Galing dito sa butas na ito, tagos doon sa kabila, yan, yung butas na yan. So sentro siya, yung kanyang bearing alignment. And then ngayon, pag doon tayo sa heart naka-position, yung kanyang tinuturo ay doon sa ibaba. Okay, naka-target. Meaning, straight. Okay? I-straight natin yung kanyang alignment. Galing dito sa bato na sign, patungo doon sa ibaba. So gaano nga ba ito kalayo ka-TH yung butas na yan patungo doon sa heart? Pwede natin yung sukatin kung kung gaano yan kataas. So ngayon, ang basihan natin dito is kung gaano siya kataas, okay, patungo doon sa heart. Kasi ang kahulugan yan ay distance, okay? Galing dito sa bato patungo doon sa han, yan yung layo. So nang kinalkula namin, tamang-tama yung kanyang tinuturo. Nasa around itong nakikita natin yung distansya na nasa 4 feet. Okay? 4 feet is around ilang inches ba yan? So saktong-sakto doon sa isang sign na kanyang tinuturo. Nasa mga 40
sa 3 feet, ilan bang 3 feet? 36 inches. So sa 40, 48. Ano ba? Tama ba yan? 48? 48 inches is 4 feet? Tama. Amot lang, hindi natin alam. So tansya yan, yung tansyang sukat counters. So ngayon, sa 48 inches, i-convert natin yan into meters. So 48 meters, galing dito sa sign na ito, doon natin makikita yung BF/R. So saktong-sakto yung distansya ng kanyang tinuturo. Okay, so 48 meters. Yun yung isentro natin. Pero dito makikita natin na accurate yung mga detalye na nakalagay, na ito talaga ay man-made at saka hindi to nature. So located to sa napakatirik na bundok. Kung titingnan natin, yan o, napakatuktok. Hindi sila katanong. So ngayon pababa na kami para i-remap yung direction na tinuturo doon sa Sapa na, no? doon sa stone map o yung mother code. So yan yung mga term na pwede nating i-apply dyan. Pero iba-iba yan kasi meron naman tayong iba't ibang klase ng pag-analyze sa mga sign. Okay? So ngayon, papunta na kami. Ang tansyang sukat natin dyan, katits, di ba, yan ay 4 feet. Yung distansya niya galing doon sa butas patungo doon sa heart, which is ang pinipahiwatig ay treasure. So 48 meters Oh, yun. yung distansya. So saktong-sakto. 48 meters is equivalent to nasa around yan lang ba, 100 plus feet. So ito na yung makikita natin ka hunters, BF/R B70 73. Makikita natin yan ngayon. Dalawa kasi ito, 72 at saka 73. Okay, yung isa located sa ibaba. Iisang creek pa rin, okay? Yan ang klaro na. BF/R B, yan o. Hindi siya maklaro basta hindi mo lagyan ng tubig. Kasi sobrang tagal na nito, and then buhay yung bato. Unti-unti na siyang nawawala. B-70 72. Okay, yan o. Dito nakalagay yung 72. Yung 73, doon yung nakalagay sa ibaba. So makikita natin yan maya-maya. Okay. So yung area na ito, napakaganda rito. Yan ang BF/R B72. So yung kanyang item sa pag-locate dito ay dito sa R. Pansin niyo yung R. Diba yung dulo ng R is parang yung matulis. So yun yung direction na kanyang tinuturo. So doon lang sa unahan yung detection. Okay? So BF/R B72. Meron siyang linya na mahaba, which is yan ang sukat doon sa ibabaw. So nakatunnel pa rin ito. Maraming item dito na nakatunnel. Kasi doon sa kabila, sa may west portion, kung ating isentro dito galing sa sign, meron tayo doon makikita na tunnel breather. Okay? So ano ba yun, katiits? Isa siyang butas na may malakas na hangin na lumalabas. Sobrang lamig kapag ilagay mo yung kamay. Napakalamig galing sa ilalim, malakas yung hangin. Yun ay possible na breather ng tunnel. Okay? So ganitong klaseng item, hindi bababa sa 72 boxes. Pwede, di ba? Or 72 bars. Pero ganito, boxes ito. Okay, 72 boxes. Dito lamang sa may unahan. So ito naman yung 73. Okay? Sa ibaba ito, nasa around 400 meters. So napakalayo yung distansya niya, pero the same pa rin yung kanyang sign. BF/R, pero 73 na ito dito. Okay? Isang pagitan lang yung sa ibaba.
Pero dito kakaiba siya katiits kasi meron siyang arrow na nagtuturo doon sa west portion. Okay? So ngayon, yung arrow na yan ay opposite direction. Okay? Meaning, kung i-follow mo yung arrow, dadalhin ka doon sa decoy. Pero pag yung R yung basihan mo, doon ka dadalhin sa east na portion. Yan o, klarong-klaro. Yung bato katiits buhay. So ngayon, unti-unti na siyang nawawala. Kasi tumutubo yung bato. Yan o. Makikita natin yung kanyang guhit na klarong-klaro na isa talaga siyang man-made. Hindi ito pinaglaruan ng tao. Kasi bihira naman na itong mga sign na ito. Dalawa siya, di ba? Yung tinuturo niya ay doon sa ibabaw. Ito yung magiging magiging basyan, yung maliit na arrow na yan. Okay? Yan o, pointing to the right side. Hindi siya sa left. Okay? So ngayon, kung doon tayo mag-base sa BFFR, meron yung, di ba, meron yung arrow na nakaturo dito sa left. So yan ay panligaw na arrow. Diyan tayo mag-base sa arrow na yan sa right portion. Pwede rin gamitin natin yung R. So ngayon katiits, ang recovery nito, sabihin na pag-uusapan naman natin yung recovery. Hindi talaga ito madali. Okay, yan yung realidad. Akala ng ibang katiits natin na madali lang mag-recover. Pero hindi. Kaya nga, yung ibang mga katiits natin, dinadaan na lang sa construction or project yung isang area para makuha yung item. Okay? Bibigyan ko ka ng halimbawa. Yung area na yan, binili. Okay? Ng isang kontraktor. Then, kumbaga, meron silang itatayo na building o kaya kalsada. Pero double purpose yung kanilang pakay. Okay? Kung kaya, kuhang-kuha yung item. Kasi kumpleto sila ng gamit. And also, walang problema sa mga permit. Okay? So, ganun mga katiyats. So, maraming salamat sa inyong panonood. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pag-follow na rin sa ating Facebook page. Okay? So, yun lang mga hunters.